Binasa ko kasi yung mga ngaral may kanya-kanyang panahon na itinakda ang Diyos. Kaya kung ang panahon ninyo sa mga panahong ito ay buhay pa ang inyong mga magulang o buhay pa ang inyong mga mahal sa buhay, huwag niyong sayangin yung panahon. Kasi darating ang panahon ng kamatayan ng isa man sa inyo. So huwag niyong sayangin ang panahon ng galit, ng samaan ng loob, ng pagdaramot. If you can give, why not? Amen? Because we do not know. All of us here, we do not know. Ako, nag-worship lang ako, bigla na lang akong parang tumigil yung puso ko Tapos, hinahabol ko siya. Hindi ko alam Paano ko nung araw na yon talagang may nangyari sa akin. So, sobrang, yon, di ba? Devastating yon lalong-lalo sa family ko. And of course, sa church na rin. Kaya, let us always treasure the time that God has given to us. And that's the reason why the Lord has given us these revelations, kaming mga pastors. Dinala niya kami sa teachings about management. Can we say management? Ayan. Kung mapapansin ninyo, mga tinuturo nung nakaraan is about management. Sa Tagalog, pamamahala. Amen? Kaya yan ang topic natin ngayong gabi, ay tungkol ito sa pamamahala. Sabi ng Genesis chapter 1, verse 26 to 27, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Siya'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. In verse 28, sabi niya, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nakakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas at gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. May the Spirit of the Lord give us this revelation and understanding. I declare it in the name of Jesus. Amen. Kung inyo pong babasahin at unawain ang unang aklat na ito sa Biblia, makikita po natin na ito talaga ang mandato ng tao, ang gawing tagapamahala sa buong mundong ito. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tagapamahala ka. Did you ever realize that to yourself? Minsan ang akala lang natin ang namamahala, mga pinuno. But as we read yung book of Genesis, lahat po ng tao, sabi po magpakarami kayo, punuin ninyo yung mga anak ng buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. So ibig sabihin, tayo mga anak na po tayo. Amen. But we are still destined to rule, to govern, and to manage. Nauunawaan po ba natin yun? Hindi lamang po kami
na mga nasa posisyon ang dapat na nagmamanage. Every one of us, God has given us the area of responsibility sa bawat isa sa atin. May malaki, may konti, merong marami, may malaking responsibilidad na nakaatang sa atin. Kaya lang, ang tanong, papaano? Kadalasan, pag sinabi nating mamamahala, ang nasa isip natin kailangan, ikaw ay matalino, ikaw ay well-versed mag-English, magaling kang pumorma, ikaw ay mabait, ikaw ay magaling magsalita. Yun ang mga unang pumapasok sa atin. Pero kung titignan mo, mabait ka nga, pero bakit naaabuso ka pa rin? Magaling ka nga, nag-aral ka nga, pero hindi mo pa rin nakukuha ang respeto, hindi mo pa rin nakukuha ang mga bagay na ninanais mo at the end of the day na resulta doon sa kinakasakupan mo. Kaya po tayo tuloy sinabihan ng salita ng Diyos sa Hosea 4:6, nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan. So, napapahamak po tayo dahil marami po tayong kakulangan sa kaalaman patungkol sa prinsipyo ng pamamahala. Kaalaman saan? Sabi po rito, sa kautusan ng Diyos. Amen po ba? So, ano po ba yung mga kamangmangan natin? So, tingnan natin, number 1, ang akala natin sa pamamahala, ang kaunawaan natin sa pamamahala ay nakatuon lamang sa ating sarili at kapangyarihan. O basta ako bossing, pero hindi ka naman leader. Hello? Pag bossing ka mga kapatid, utos dito, utos doon, because you depend on your position. Ang gusto mo lamang lagi ay makamit ang titulo o papuri ng mga tao sa mga ginagawa mo. Ang gusto mo lagi, ang lahat ay yumuyukod sa'yo. Why? Because you feel entitled. Bossing ka eh. Magkaiba po yung pagiging leader sa bossing. Imbes na nakatuon ka sa purpose mo, papuri ang hinahanap mo. Amen po ba? Ganyan po ang kadalasang kamangmangan natin sa ating pamamahala. And number 2, sabi niya, ipinagpapatuloy natin ang klase ng pamumuno natin tulad noong hindi pa tayo kabilang sa kaharian ng Diyos. Yung dati mo pa ring ugali, ang siya mong pinaiiral sa pamumuno mo. Bagamat ikaw ay nakaunawa na ng mga prinsipyo ng Panginoon. Ano po bang ugali natin noon? Hindi ba yung sa pakinabang mo pa rin, doon ka nakatuon, kaysa sa pakinabang ng halimbawa ng kumpanya o ng grupo ninyo? Laging ang tinitignan natin ay yung pakinabang mo. Kailangan ako ang mas maraming kita, kailangan mas marami, ako una, laging ganon. At kung ikaw ay kumikilos man, aba ang gusto mo, lahat ng papuri sa'yo. At kung ikaw ay kumikilos at kumikilos, meron kang hidden agenda sa isip mo. Uy, you are aiming for the next position, much higher. Kasi yun ang target mo. Yung title. Not the whole concept ng inyong grupo. Kung ano yung purpose po dapat. Yan ang uri ng pag-iisip ng isang pamumunong walang kaalaman sa Diyos.
Mas pinagtutuunan mo ng pansin ang personal na buhay ng mga tao kaysa doon sa mandato mo sa kumpanya. Minsan kapag tagumpay, gusto mo sa'yo. Pero pag kami pagkakamali, isisisi mo sa mga tao. And then when you give instruction to your people, pamali-mali. And ano pa, ang mga weaknesses ng isang dating leader, yung dating pag-uugali natin. Kung sinong malakas sa atin, yun ang ilalagay natin sa position. Tama, mali. Kaya miski hindi akma yung tao doon sa posisyon, inilalagay natin doon. Kaya naman, hindi siya nagfa-function mabuti. Kaya walang output. Simply because malakas ka sa akin. Nangyayari po ba ngayon sa gobyerno natin? Yes. Maglagay ka ba naman ng ombudsman na hindi qualified? What will happen? So, ganun po yung klase ng management meron po tayo. Okay? So, ano pa? Number 3, nalilito tayo sa pagiging mabait at palabati. Nalilimutan natin ang professional boundaries. Minsan kasi, dahil pasikat tayo, gusto natin mukhang mabait tayo. Amen? But when you are in a management function, mga kapatid, lagi mong isipin that there are professional boundaries. Huwag kang matakot na, hindi ko nabati yung isa. Nako. Kasi alam mo, ang tao pag masyado mong inilapit ang sarili mo, that's my weakness also. Binibiro-biro mo yung mga tao, later on, wala nang respeto sa'yo. So, dapat ilalagay natin yung professional boundaries natin. Huwag po ninyong kalilimutan yan. Amen po ba? Tapos, number 4, mahilig ka sa panandaliang solusyon kaysa sa pangmatagalang solusyon. Alam niyo yung pwede na yan mentality. Yan po ang isa sa mga sinasabi ng mahihinang managers. Pwede na yan. Kaya tama po ang sabi ng Hosea 4:6, mangmang po talaga tayo. Wala po sa mga bagay na ikinikilos natin because we only depend on our emotions and feelings. Kaya kinakailangan talaga natin matutunan ang bawat prinsipyo sa kaharian ng langit. So tingnan niyo po ito. Nalalaman naman natin na tayo ay inatasan ng Diyos. Amen po ba? Binasa natin po yun. Sino po rito naniniwala na siya ay inatasan ng Diyos? Amen. Alam naman po natin yun na maging tagapamahala sa lupa. Pero hindi natin nalalaman kung papaano. It's easy to say, management, manager ka, boss ka, leader ka. But we do not know how. Saan natin malalaman? Ito po ang sinasabi ng Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano daw ang unang hahanapin? Kaharian at katuwiran. Ano ang meron sa kaharian ng Diyos? Ano pong meron sa kaharian ng Diyos? When we say about kingdom, pag sinabi mong kingdom, it's already been established beforehand. Pag naka-establish na ang isang kaharian, ibig sabihin, meron na po yung mga batas. Meron na po yung mga alituntunin. Kasi established na po siya . Amen po ba? At sabi niya po rito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang kanyang katuwiran. Ano po yung katuwiran na sinasabi niya? Ang katuwiran na sinasabi niya, ano ang wisdom beyond that law?
Ano kaya ang karunungan ng hari doon sa likod ng alituntuning o mga batas na nagawa niya doon sa loob ng kaharian? Naunawaan niyo po ba? Bakit kaya siya naglatag ng ganitong batas? What is the wisdom? Yun po yung pinare-research niya sa atin. Yun daw po ang unahin nating unawain. Nasusundan niyo po ba ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Madaling magsabi, mag-manage, kailangan ganito, kailangan ganyan. Mga kapatid, we can never understand management if we do not understand the righteousness o katuwiran ng Diyos doon sa likod ng mga batas na na-establish niya na. Kaya po ang batas po ay mainam. Bakit po ba ginawa ang batas? For us to be protected. Tama po ba? Bakit naglagay, bawal tumawid, nakamamatay? It is a protection. Kaya po ginawa yung batas na yon, there is wisdom beyond that law. And you have to understand it. Kaya mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus na siya ang unahing hanapin. Bagkus ang kaharian ng Diyos at katuwiran nito. Kaya sabi ni Jesus sa Isaiah chapter 9 verse 6, may dala-dala po siyang gobyerno sa kanyang balikat. Ano po ba pag sinabi mong gobyerno, it's already been established. The government already has their law. Amen po ba? Mauunawaan natin ang dalang gobyerno ni Jesus. Ang bawat prinsipyo at batas na nais siyang ipatupad sa lupa. Si Jesus, mga kapatid, ay sinabing pintuan. Sabi po sa John chapter 10, verse 7 to 10, pintuang dinaraanan ng mga tupa. Si Jesus naman po talaga ang pintuan para dito. Because we were once out of the kingdom of heaven. But the moment you receive Jesus as your personal Savior and Lord, Jesus served as the door entering to the kingdom of heaven. Ngayon, pagpasok mo sa kaharian ng langit, hindi sinabi ni Jesus, uy, pagpasok mo sa akin, kilalalin mo ako ha. Ano ang ipinakilala ni Jesus? Hindi niya ipinakilala ang sarili niya. Ang ipinakilala niya ay ang kaharian ng langit. Every principle, Jesus taught it to the disciples and to every people na na-encounter niya. He never preached about himself. Pag pumunta ka doon sa loob ng, pag tinanggap ka, pumunta ka sa bahay namin, hindi ko ikukwento sa iyo sarili ko. Pero makikita mo doon sa loob ng bahay, katulad halimbawa, may magsisimba rito, hindi ito tungkol sa akin. Pero sila, pagpasok nila sa pintuan, nagtatanggal sila ng tsinelas. And they have to learn it. And they have to understand the wisdom beyond that culture. Naiunawaan niyo po ba, mga kapatid? Gising pa ba kayo? Kaya yun po yung sinasabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Kaya po ang tao, hirap pumasok sa simbahan because what we preach to them outside is Jesus, God. Ang buti ng Diyos. Ang tao, pag narinig ang Diyos, allergic eh. Allergic. Pero kung yung prinsipyo ng kaharian, ang ikinikilos mo sa labas, dahil nauunawaan mo, nagbibigay ka, mabait ka, nauunawaan mo mga tao, sila mismo nakatingin sa'yo. Mamaya, explore pa po natin yan. Bakit? Kasi ang bawat tao may hinahanap. Sino rito may hinahanap? Ito ha, halong kasinungalingan ito ha. Aminin nyo sa akin kung totoo itong sasabihin ko. Ano ba ang hinahanap ng tao? Ang pangangailangan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sino rito ang hindi naghahanap niyan? We're doing our best every day as we wake up, as we woke up in bed. Ano na ang hinahanap mo maghapon?
na sana guminhawa ka, na sana yung lakad mo merong mangyari, na sana yung lakad mo buong maghapon, mas satisfied ka. Every one of us has need. Ay, nako. Ay. Tanungin mo sa, meron pa po ba kayong ibang hinahanap maliban dito? Sino rito naghahanap na mahirapan ng buhay niya? Bakit ka nagpupursige? Sige nga. Because you wanted to have life. Life to the fullest. Bakit ka nagpupursige mag-live? Dahil gusto mo lang ba sumikat? Of course not. Gusto mo lang ba mapanood ang sarili mo sa telebisyon, sa cellphone, sa social media? No! You're doing everything para ang buhay mo ay gumaan. Dahil gusto mong kumita eh. Yun ang bottom line lahat nun. Ang bottom line ng lahat ay meron po tayong pangangailangan. At ang pangangailangan natin, gusto natin magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen po ba? Ang tanong, meron ba ang kaharian ng Diyos nung pangangailangan natin? Hello, tanongin ko po kayo, meron ba ang kaharian ng Diyos ng pangangailangan natin? Sino naniniwalang meron? Sabihin mo ako yun. Ano sabi sa John 10:10? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira, na parito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ang tao, yan po talagang hatikain, pambihira. Bakit ka nag-aaral? Because you are projecting that later on, may ahon mo ang pamilya mo sa kahirapan. You are projecting that someday, mararanasan ko ang kasarapan ng buhay. You are projecting na ikaw ay makakatuntong sa ibang bansa, makakasakay sa eroplano, makakakain ng sinasabi nilang steak, makapasok sa mga mamamahaling hotel, makapagbakasyon sa magagandang lugar. And that is reality. Hindi po kontento na ako sa buhay. Kasinungalingan po yan. Lahat tayo may pangarap at gusto nating abutin yan. Hindi kontento na ako pa. Hindi totoo yan. Baka pag dumating ka doon sa Boracay, ikaw yung unang tumatakbo, nakapantalon ka pa. Gusto mo na kagad magtampisaw doon sa white sand. Amen? Ay, naku. Kapag nabalita ang may magandang bagay ang tao na mapapala siya, pupuntahan niya, hindi. Bakit niya kailangan puntahan? Kasi may pangangailangan siya. Nung si Jesus nagpakain, daming tao. Nung siya ay nagpagaling, ang daming tao. Because it is natural to human being, yung mga needs. Hello? Now, pag binanggit ko ng Boracay, anong pumapasok sa isip nyo? White sand, dagat, ano pa? Magagandang hotel. Okay? Ano daw? Oh. Pag sinabi kong Tagaytay, malamig. Pag sinabi mong Amerika, bakit? Kayo, pupunta kayo doon this week sa Korea. Bakit gusto niyo pumunta sa Korea? Relax? Yes, relaxation. Yes, of course. Buda, bakit gusto mo pumunta sa Korea? Maghanap ng boyfriend. Maghanap ng opa. So, ibig sabihin, there is something inside of us, okay, na, alam niyo yun, kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon, ang ipamalita natin bilang isang advertisement, okay? Kasi sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 2 to 3, tayo daw po ay living testimony nila eh. Amen? At pagka yun naunawaan nila, mga kapatid,
Mapupuno po ang simbahan eh. Kasi, kaya ka po pumapasok po dito, kasi alam mong may mapapala ka. Naunawaan niyo po ba? Kaya dapat pala ang pangalan natin, imbes na LCC, lagyan natin, may mapapala ka church. Di ba? Pag nakapaskil siguro dyan, may mapapala ka church. Pupunta sila lahat dito eh. Subukan mo mag-announce na may pakain, libre. Every Sunday, dadagsakin po tayo. Kasi may pangangailangan. Eh, sino ba naman ang ayaw ng breakfast? O sasabihin, lahat ng pupunta po rito may 1,000. Eh, miski komatos, babangon yun. May 1,000 doon din. Nakita niyo mga kapatid? Bakit? Kasi lahat ng relasyon ay nakabase sa pangangailangan. Sino po naniniwala sa bagay na ito? Alam niyo po ba ang need is greater than love? Sa isang relasyon, hoy, pakinggan niyo to mga dalaga at binata. Kapag ikaw ay nakipagrelasyon, bakit tumatagal ang lalaki sa lalaki? Babae sa babae. And then you call it love? Bakit sila nakakatagal? Because yung need, kaya niya kasing ibigay yung need ko eh. Ang daming need. Emotional, spiritual, physical. Kaya yung mga tao, papatulan ko itong babae, ang ganda nga, wala namang pera. Samantalang ito, si Christian, di ba? Christian din naman, pangalan niya. Pag pinatulan ko to, bibigyan ako ng pang-load. Bibigyan ako ng Mio sa hotel, motor. Di ba? Everything that I need, pwede kong hanapin sa kanya. Nagets niyo mga kapatid? Kung bakit maging ang bawal na relasyon ay nagtatagal because he can supply my need. Bakit naghihiwalay yung mag-asawa? Kasi hindi niya na kayang ibigay yung need ko. Nagigets niyo mga kapatid? Management is thinking about the need of your people. Struggle po yan pag hindi mo na kayang ibigay yung need. Kaya ka nagpupursige. Kasi lahat ng relasyon, nakabase po sa pangangailangan. Walang relasyon na hindi nangangailangan sa isa't isa. Amen po ba? Example, number 1, lalaki at babae. Tama? Number 2, ano pa? Tao sa hayop. Lagi may pangangailangan yan. Miski na hayop pa yung alaga mo, he needs your attention. He needs your haplos. Yung aso ko, napabayaan ko lang, nagkagalis eh. Pero pag lagi ko siyang pinaliliguan, kita mo ang hayop, pag nakita ko, kaya may mga tao, pumapatol na sa hayop. Di ba, may mga ganan? Pumapatol na sa hayop. Number 3, yung puno sa lupa. Pag walang lupa, mahirap maging puno. Amen. Ano pa? Next, isda sa tubig. Alisin mo ang isda sa tubig. Kailangan ba ng isda ang tubig? Alisin mo siya. Alisin mo pangangailangan niya, mamamatay ang isda. Number 5, Diyos sa tao. Ilan lamang yan sa mga halimbawa na talagang ang pangangailangan ay mahalaga na pagtuunan ng pansin. Nagugulat kayo? Bakit ang laki ng gap ninyo? Masaya ka ba dyan sa asawa mo? Kapag ka ikaw yung tao na alam mong maibibigay mo yung need ng karelasyon mo, you will become effective. But if you cannot, you have to groom yourself first. Yusin mo sarili mo. Ang Diyos sa tao, may pangangailangan po ba ang tao sa Diyos? Sagutin niyo ako, may pangangailangan ka ba sa Diyos?
O ang tanong ko sa inyo, yung Diyos po ba may pangangailangan sa tao? Yung Diyos po ba may pangangailangan sa tao? Meron, wala? Ang sabi po, lahat ng relasyon nakabase sa pangangailangan. O ang tanong ko sa inyo, yung Diyos ba may pangangailangan sa tao? Meron! Kaya ka nga niya ginawa eh. Ang pangangailangan niya sa atin, gusto niya pamahalaan mo yung kanyang creation. Uy! Ano pa? Ano pa pangangailangan ng Diyos sa atin? Sabi niya, ano man ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Kaya kapag wala tayong gagawin, hindi niya ipapahintulot sa langit. Kaya nga po meron tayong intercession, meron tayong prayer. Dahil pag hindi tayo kumilos, hindi siya kikilos. Dahil ikaw ay binigyan niya ng karapatan, ng kapangyarihan. Natatanda sinabi niya sa Genesis 1. Hello? Yan ang hindi natin naintindihan. Akala natin walang pangangailangan ng Diyos sa atin. Meron! Naunawaan niyo po ba? Bakit hindi niyo na isasama magulang niyo rito? Are you practicing what authority I have given you? Kaya tinanong ko sila kagabi, did any one of you praying for me? Why? Kasi nga, ikaw at ako ay binigyan ng karapatan ng Diyos. Ano lang ba sabihin nyo? Panginoon, sa oras na ito, si Pastor Nicky, pagalingin niyo. Sabi ng Panginoon, kung meron akong masumpungan na benteng matuwid, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomora. Ay huminto siya sa 10. Ipinalalangin niyo ba ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kamag-anakan? Panginoon, sa oras na ito, sa inyo ko inahabilin at binibigyan ng karapatan, pakialaman nyo na ang buhay ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, ng aking matigas na mukha na kapitbahay. And that's the time kikilos ang Diyos. Yun ang pangangailangan niya sa atin. Kumilos kayo. Tayo, may pangangailangan ba sa Diyos? Ano? Ano pangangailangan natin sa Diyos? Pera. Puro ng pera. Ano pangangailangan natin? Number 1. Ano? Cruise. Sige, tumalon ka na. We were separated from God. But we need someone to save us. Sino ka-partner natin? Sino ka-relasyon natin? Uy, sino? Diyos. Did God provide for us? Nakita nyo? Did God meet our needs? Because He is our Father. We have relationship. Anong ginawa niya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong ginawa niya? Anak, magpapako ka sa krus. Kasi need ng karelasyon natin. Ano nangyari sa krus? Nabayaran ng ating kasalanan. Wow. Sabihin natin, wow. Ano pa pangangailangan natin? Sa paniniwala sa Kanya. Nung naniwala tayo, ano nangyari? Naibalik ka sa dati mong kalagayan bilang anak at tagapamahala ng may kapangyarihan. Ay grabe. And did God provide it? Ano sabi niya sa John 1:12? God gave you the right to become children of God. Ano pa? Number 3. Sa pagsunod mo sa Kanya, nagkaroon na tayo ng sense of
direction. Kaya sa madaling salita, ang pamamahala ay ang pagtupad sa pangangailangan ng iyong kinakasakupan o karelasyon. Now you know. And every one of us is a manager. Isipin ninyo ngayon, I want you to meditate. Sa oras na ito, yes, estudyante ka lang, but what is your area of responsibility right now? Sino mga karelasyon mo bilang isang estudyante? May classmate ka. So how do you manage? Do you understand their needs? Anak ka, may karelasyon kang magulang. Do you understand their needs? Anak ka, spiritual son ko kayo, spiritual daughter. Do you understand my need? As I understand you. Kami mga pastors, meron din kami, ang dami naming area of responsibility. We have our own family. We have our own job. And you are a relationship to us. Nagpapabaya po ba kami? Masama na yung pakiramdam ko. Kakadala ko lang ng hospital ng Lunes, ay ng Linggo. Kinabukasan ng Lunes, nagpupumilit ako pumunta rito because I wanted to do my preaching. Sabi niya, magpahinga ka muna. So hindi ako pumunta ng Monday, doon ako gumawa sa bahay. And then Tuesday, I need to be here. Why? Because we're thinking of the need that we need to provide to each and every one of you. Hello? May nauunawaan po ba tayo ngayong gabi? Unahin mo yan, mga kapatid. Tiyak. Gaganda ang relasyon mo. Understand their needs. Sabi ng misis ko, paano yan? Hindi ko na nabibigay ang gusto mo. Magre-rebelde na ba ako? No. She need understanding. So I need to understand him as well. Hello? Kaya po, sabi nga ni Pastor Lucky kahapon, management is mutual. Both of you understanding each other to their needs. Amen? Ay, nako. May naunawaan po ba tayo ngayong gabi? And gusto ko mag-close na lang doon sa Matthew chapter 13, verse 44. Ano sabi? Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. I'll give you an example. Ano ang meron sa kaharian ng Diyos? The principle of tithing. Hello? The principle of tithing. Ilang percent ang dapat nating ibigay sa tithes? Pakisigaw nyo nga. 10. So may batas. Hello? May batas? Wala. Meron. 10%. So sabi niya kanina, seek first the kingdom of God and His righteousness. So what is the wisdom beyond giving your 10%? Sipin niyo po yun. Sabi ng Malakay 3:10, give the whole tithes into the storehouse so that there may be food. Ay grabe. Tingnan niyo po ito. Sabi po ng ibang simbahan, hindi po kailangan ng 10%. Ang kailangan lang po ay bukal sa puso. Sino ang magbibigay sa inyo ng 10%? Kung ganun lamang po yun. O kung ilan po tayo ngayon? O sabihin na natin we are about 40. Now, right this moment. Kung walang magbibigay ng 10%, piso-piso lang, magkano lang yon? 40. 40 pesos lang.
But God's wisdom, nagets nyo? Nalagets nyo? Ay, grabe yung wisdom ng Lord. Naglagay siya ng exact natugunan ang pangangailangan ng simbahan niya. Yes. Talino talaga ng Diyos. Grabe. Ganun siya. Kaya mga kapatid, yung kaharian ng langit, meron ng established na batas yan. Ang kailangan natin unawain, ano ang isipan ng Diyos, bakit ibinigay niya at ipinagkaloob ang batas na yon. Amen? Ay, grabe. Napapahaleluya talaga ako eh. Pag naiisip ko ang kagalingan ng, sabi niya, ay grabe po isip ng Diyos. Amen? Are we all blessed tonight? Kaya wala po talagang Kristiyanong tamad. Kasi may area of responsibility ka. You need kumayod. Bakit? Because you have responsibility to provide the need of your karelasyon. Hindi pa pwedeng uupo-upo lang kaming tatlong pastor. Mga kapatid, di po madali ang ginagawa namin. Alam mo ba na nakakapanik? Na bukas magsasalita ka na, wala pang revelation si Lord? Hindi po namang, ito pinag-aaralan namin, hindi po ganang amin. Iniluluhod at ipinapanalangin po namin yan sa Diyos. Panginoon, mangusap ka po. Please. Wala pa pumapasok sa utak ko, Panginoon, anong ituturo ko bukas? Pero pag nagsalita na siya, 15 minutes, you can do it. Why? Because right that moment, I give Him the authority. Lord, pangangailangan mo, magsalita ako, o nagsabi ako, ask, and you shall receive. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be open unto you. Do you understand the principle of God? Ganon kabuti ang karelasyon natin. Hallelujah. Amen. Are we all blessed? Kaya kapag natagpuan mo ang prinsipyo ng Panginoon, tingnan mo ito, ang kaharian nila ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yan. That is loving the kingdom of God. Amen.